Normal naman daw ang mga mata ng 24 anyos na si Angelica Bibat noon. Pero taong 2021, ang kanyang kaliwang mata madalas nang masilaw, palaging nagluluha, napupuwing at namamaga. Nagpa-opera siya dahil sa diagnosis na posibleng may kinalaman ito sa TB sa mata. Yung pinastahan, nakitaan po ng mga butas-butas po ulit, gawa ng mga magang ugat na nagkumpul-kumpulan sa mata ko ho. Mga ugat, mga blood vessels po yun na maga. Yun po yung tinitreat muna bago po parang maging good candidate ako sa corneal transplant. Pero nang magpasuri sa pulmonologist, negatibo naman daw ang resulta ng kanyang chest x-ray. Matapos din ang operasyon, nagkaroon ng puti sa gitna ng kaliwang mata ni Angelica. Unti-unti raw na mas lumabo ang paningin niya. Hanggang nitong taon, pati raw ang kanang mata niya, tila nahawa na. Saka siya ulit nagpa-doktor at na-diagnose naman ng chronic blepharoconjunctivitis. Kailangan na rin niya magpa-corneal transplant. Parang bigla po siyang nandilim, tapos sobrang pananakit po ng mata. Awa naman po ng Diyos, nagpa po ng ilaw na lang po. Pero hindi po siya masasabi na yung total darkness talaga na dilim. Madilim lang din po. Siguro yung nakaharang na mga puti-puti sa akin, yun po yung madilim. Dahil sa nangyari, halos hindi na siya makalabas ng bahay at natigil na rin siya sa paghahanap buhay. Okay naman po yung mata ko. Hindi ko kailangan ng alalay. Kaya ko pong gumawa-gawa ng mag-isa. Nakakatawid pa po ako sa kalsada. Hindi ko din po lubusang maisip na huling sumpong na pala yun bago tuluyan bawiin yung paningin ko sa kaliwa. Laking pasasalamat ni Angelica sa nobyo niyang si Alex dahil hindi siya sinukuan nito. Si Alex ang nag-aalaga at sumasama sa kanya tuwing siya ay may check-up. Naghihintay na lang si Angelica na siya ay mabigyan ng schedule para sa kanyang corneal transplant. Kaya kumakatok po siya sa inyong mga puso para makapag-ipon sa kanyang mga gastusin. Nananawagan po ako sa anumang tulong na pwede niyo pong maibigay. Para po sa nalalapit ko pong corneal transplant po. Kahit anumang tulong po, gabay, para po mapadali yung proseso. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hindi lang init, kundi pati lungkot ang mararamdaman dito sa Delpan Evacuation Center sa Tondo, Manila. May 4 na palapag ang gusali, pero sa dami ng bakwit, siksika na ang sitwasyon. Kanya-kanya silang latag ng banig sa loob. Pero dahil halos 1,000 na ang evacuee sa lugar, ang iba sa labas na lang ng evacuation center nagpapahinga. Isa na dyan ang nakilala kong si Leticia Pantas na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng kanyang pamilya. Wala na rin daw kasi silang naisalba dahil sa mabilis na pagkalat ng sunog. Pagsilip ko sa iskinitan, kasi banda kaming dagat. Ayun na nga, nagkakagulo na sa baba. Buka lang, oo nga siguro, totoo nga siguro yung sunog. Tapos nung bumaba na ako, dala-dala paninda ko, tatakbuhan na, kaya agad-agad kong bumalik. November 24 nang tupukin ng sunog ang mga kabahayan sa Isla Puting Bato. Kaya maraming residente ang piniling tumalon sa tubig, makaligtas lang sa nagngangalot na apoy. 8 oras bago naapula ang sunog. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot ng 5 purok ang natupok at 2,000 pamilya ang apektado. Tayo ngayon dito sa area kung saan nga nangyari yung sunog dito sa Isla Puting Bato, dito sa Tondo. At yan nga, makikita nyo sa likod ko, sira-sira talaga at watak-watak may mga bahay. At dito naman sa baba ko ay napakakalat. Kung pag-uusapan naman natin yung amoy, talagang advisable na magsuot tayo ng face mask kasi talagang amoy na amoy pa yung abo, yung usok at talagang mainit pa. Kaya mag-ingat talaga sa lahat ng mga nais pumunta dito o bumisita para magbigay ng tulong. Karamihan ng lumikas ay nasa Delpan Evacuation Center. Bagaman may mga libreng pakain, marami pa rin ang nababahala sa kanilang kalalagyan sa hinaharap. Para kay Jo Marie Sarcos, pinakamahirap daw ang walang komportableng paliguan sa mismong evacuation area. Mahirap po ang kalagayan mo rito. Mahirap yung wala kang tirahan na maayos. Saka
magulo rito, ma'am. Parang hirap din ang CR namin dito, ma'am. Wala po yung wala pong yung CR dyan, puro parado. Wala pang kasiguraduhan kung kailan makababalik sa dati ang mga nasunugan, pero patuloy pa rin daw silang umaasa na mababawi nila ang nawala sa kanila. Hirap man ngayon, marami sa mga taga-isla Puting Bato ang nananatiling matatag at naniniwalang malulutasan nila ang problemang dulot ng mapinsalang sunog. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Napakahalaga ng kuryente sa panahon ngayon, lalo na kapag may kalamidad. Kaya naman ang nakilala ko mula sa San Pablo, Laguna, gumawa ng sarili nilang battery bank. Maraming Pilipino ang nananatiling walang akses sa kuryente, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang solusyon dito ni Jessie Abarquez, isang DIY battery bank. Sinacharge ito gamit ang solar energy. 100,000 pesos ang pinuhunan niya para sa solar panels at battery noong 2020. Simula noon, 4 na taon na silang hindi nagbabayad ng kuryente at nakagawa pa sila ng DIY battery station na konektado sa buong bahay nila. Nagagamit nila ito sa kanilang freezer, TV at iba pang mga gadget. Kailangan yung battery mo ay kayang supplyan yung inyong appliances. Mas magandang yung susubra pa yung capacity kaysa magkulang. Kapag kulang ang araw para ma-charge gamit ang solar energy, maaaring i-plug ang system sa 220-volt outlet bilang alternatibong paraan ng pag-charge. Mayroon ding mas maliit na bersyon ng DIY battery bank na may kapasidad na 90,000 mAh. Sapat na para mag-charge ng electronic devices at tumagal ng ilang araw. Napakalaking tulong nito sa mga emergency situation kung saan mahalaga ang kuryente. Pwede ka dito mag-charge ng cellphone, ng ilaw, pwede ka magkabit dito ng ilaw, magsaksak. Ayan. Ginagamit namin dito pagka yung solar setup namin ay nalulubat siya. Ito yung pinaka-backup ko rin. Ang battery na gamit ni Jessie para sa kanyang proyekto ay dose-dose ng batteries na nabibili online. Ngunit paalala niya, hindi basta-basta ang paggawa ng DIY battery banks dahil kuryente ang pinag-uusapan dito. Kailangan kasi lagyan ng mga safety features ang mga ito para maiwasan ang mga aksidente. Meron naman yung mga protection device katulad ng BMS, active balancer. Kailangan mayroon talagang mga safety device para yung mga DIY mo ay safe. Hindi natin alam kung kailan tatama ang kalamidad. Pero gaya ni Kuya Jessie, better ang always ready. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita.